discussion? Oh, excited! So, before we proceed to our discussion for today, let's have an activity. Let's have a game. Ganahan mo kayo ba kung sa tawag ang nga game? Oh, it is called a rule a task. Rule a task, diba? Kaya naman siya dahil, diba? So, karon ang ako buhaton sa rule a task, na may ikabatay na yung mga action dali na itabo sa mga pictures. So, ang atong buhaton karon, kaya ito ang rule ang dahil, o niya, if ever, kung sa mga actions, ang kaning kung sa mga action, ang makuha ninyo, i-rule ninyo, kung sa mga step na action, ay inyong i-copy or inyong i-perform. So, let teacher be an example sa. Okay, ang akong na is jumping. So, ako ang i-perform. Okay, jump. Okay, very good. Kung ano ta sa atong activity karon, di ba? So, nalinaw na mo, class? Okay, nalinaw. So, na-ako'y question. What have you observed sa activity nato karon? Does it involve movement? Oh, it involves movement. So, what's up with the movement? Oh, na-walking. Oh, very good. Na-walking ko, na-driving, na-jumping, na-bending. Okay. So, karon, kung sa day ng mga movement, ang nag-involve of transfer from one place to another, sa Bisaya pa, kung sa mga liho, ang hinahaklan na move from one place to another, kung sa siyang mga liho. Okay, very good, Ruby. Walking. Okay, walking. Nag-transfer ka into another, or nag-move ka into another space or place. Nag-involve siya of actions. So, kung sa mga example, na walking ko sa mga, oh, stretching. Oh, stretching. So, kung sa mga siya, nag-involve, okay, stretching. Let me perform it. So, nag-stretching siya. So, nakita niyo karon, nag-involve ba siya of moving from one place to another? Does it involve, class? Oh, wala. So, karon, mura na ako na idea karon sa kung sa ang topic for today. So, ganahan mo makahibaw kung unsa ang mga games sa mga actions na nag-involve of moving from one place to another at mabalhin. Ganahan mo makahibaw kung sa to? Okay. Ang pangalan ato is locomotor movement. How about katulad ko yung ka? Katulad ko siya transfer sa pangalan to. Ganahan mo makahibaw? Okay. Ang pangalan ato kay non-locomotor movement. Kung baga, kabalikaran siya sa locomotor. Karon, I will give the floor to Teacher Ella para makaibaw siya mo kung unsa jud ang kanyang locomotor o non-locomotor movement. Ganahan mo makaibaw, di ba? Okay. Okay, class, I am Teacher Ella, and now I am going to discuss about locomotor movement. So, locomotor movement is movement that involves or requires to move from one place to another. In other words, kani siya nga mga movement is kinahanglan nga muisbog ang imuhang lawas sa lain nga lugar or mubalhin imong lawas sa lain nga lugar. And to fully understand it, I will going to show you some pictures. So now, na ako'y tulo ka examples diri. Unsa man nga mga examples? Very good. Crawling, hopping, o marching. Mao ni siya ang nagpakita og locomotor movements. Di ba kung sa crawling is magkamang, kung makamang ta is mubalhin jud ta sa lain nga lugar. Kunya kung maghapsad ta, di ba? Ano na to mubalhin ang ato ang lawas sa lain nga lugar o sa marching pod mausad. Okay, nasabtan ra ba ang locomotor movement, class? Okay, kung nasabtan na, pwede ba mo maghatag og tulo ka examples? Okay, Jessie? Okay, climbing. Another one. Oh, rolling. Last? Sliding. Very good. So, tagaan na ko sila og 5 claps. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung naay locomotor movement, which is katong ang imuhang body is mubalhin sa lain nga lugar, na apoy non-locomotor movements. So, ang non-locomotor movements, mo ni siya mag-perform imuhang body in one place without transferring into another. So, para mas masabtan ni siya, na example ari si teacher. Unsa man nga mga example, please read. Twist and swinging. Unsa man yung twist? So, ana, kung inamin mong lawas, di ba, magstay raman ta sa kalugar, no? And sa swinging sad, ana, kaysa usar-sad siya kalugar, dili siya kinahanglan mo balhin. Nasabtan ra ba, class? Okay, nasabtan na. Kay nasabtan naman, ganahan ko mga yung tulo ka example
5 claps. 1, 2, 3, 4, 5. So, nidiscuss naman ni Teacher Ella ang tungkol kayo sa movement, no? So, nakasabot na ba ang tanan? Okay, very good. So, karon kinakasabot naman ang tanan, no? Sa discussion ni Teacher Ella. So, nakayas na question sa inyo, ha? Yang iyong pahaton, kimbisa na mo kung ganahan mo, magagag. Okay, kasabot na ba tanan? Okay, nakasabot ra. So, first question na ako. So, what are the two kinds of movements? Ruby? Okay, very good. The two kinds of movement are the non-locomotor and locomotor movement. So, nakasabot naman mga ano sa two kinds of movement. So, mga itong example sa inyo, ha? So, kita makahatag ng example sa locomotor movement. Yes, Ruby? Yes, very good. Walking. Kita ba yung makahatag? Trisha? Okay, very good. Jumping. Very good naman yun. Naminag yun, no? So, last one. Example sa locomotor movement. Okay, Jicole. Very good. Jogging, no? So, minsan makahatag sa kong example sa non-locomotor movement. Okay, Ella. Stretching. Very good. So, kita pa yung makahatag lain. Genevieve. Bending. Okay, very good. Kita pa yung makahatag lain. Tilan. Okay, ano man? Pushing, very good. Very good din. Namina ko diya sa two kinds of movement. So, let's proceed to sa line na question na po. So, what is the difference between the locomotor and non-locomotor movement? Okay, Kristami, very good. The difference between the two kinds of movement, no? Kay, ang locomotor movement, kay, move ka sa one place to another. Example na itong walking na, mula ka move ka one place to another. So, how about the non-locomotor? So, ang non-locomotor, no? Kay, mustira ka in one place. So, very good. Nakadamino good ay. So, na ako yung last question sa inyo, ha? So, why is it important for you to learn the two kinds of movement? Yes, Ella? Very good. So, importante sa inyo, ano, makalearn sa two kinds of movement para ma-identify ninyo ang locomotor o non-locomotor movement. Okay. Let's give ourselves a very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay. So, kinamina naman kita nun, nakasabot na dito pa maayo. Mga si teacher sa inyo ang activities. Good day, girls. I am your teacher, Annalise. So, nakasabot na naman mo kung sa locomotor o non-locomotor movements. So, si teacher maghatag ko activities. So, ang unang activity nga ihatag ni teacher sa inyo kay kanang naami siya i-act dire, unya, inyo na siya i-guess if locomotor ba siya or non-locomotor. Nakasabot ang class. Okay, very good. Magsugod na si teacher, no? So, kani. Nagkamsa man si teacher, ani, ka. Oh, very good. Lakaw, nag-walk si teacher. So, unsa man to siya ang movement? Okay, locomotor, very good. So, next, kani. Nagkamsa man si teacher ato. Okay, nag-jumping joke si teacher, no? Very good naman sa mga students. Oy, unya, unsa man to siya ang movement? Okay, non-locomotor. Okay, very good. So let's give ourselves 5 claps. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so maghatag lain nga activity si teacher. So ang tawag lain nga activity is mirror, mirror on the wall. So I need one representative na mo-demonstrate din sa akungangan. Kung kamo nga naa sa lingkuranan, mag-stand up mo o sundan ninyo ang i-demonstrate
word that describes non-locomotor movements. So, ang inyo daw buhaton is underline ang word na nag-describe ng mga locomotor movements. Unya, encirclean po ang mga word na nag-describe ng non-locomotor movements. Nakasabot ang oras? Okay. So, humana mag-answer ang tanan? Okay. So, karon mag-check na ta. Sige. Magsagot na ta ha. So, the child bends to touch their toes. So, ang mga bata ko no, depend para makabot ang lang toes. So, asa man kala ang movement dire sa sentence? Okay, very good, Jisha. Ang movement dire kay bend. So, unsa man buhaton? Unsa man siya? Locomotor or non-locomotor? Okay, non-locomotor movement. So, unsa man buhaton if non-locomotor? Circle. Yan. Ang circular. Next, the baby crawls towards the toys. So, ang bata ko noon, ikama padung sa iyang mga tuwaan. So, asa man ang movements dire? Movement. Okay, ang crawls. So, unsa man ang crawls? Locomotor or non-locomotor? Okay, very good. Jumi, locomotor. So, unsa may buhaton if locomotor? Very good. Underline